Magandang araw muli mga kaibigan, tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw may mga ipapakita tayong update sa ating mga alaga. So unahin natin doon sa ating mga native chicks at sa mga pato. Samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng magagandang idea based sa aming experience. Pwede nyo itong gayahin o pagbasihan lamang. So tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Ito na pala yung mga native chicks natin mga kaibigan, kompleto pa rin sila, 8 heads. At ayan ang bibilog at ang lalaki. Day 3 pa lang nila dito sa kanilang cage area at maganda yung laki nila dahil kasama nila yung inahin. Yun lang din ang kinaganda mga kaibigan kapag may inahin silang kasama. Tama yung init na nakukuha nila at naaalagaan sila ng maayos. Compared doon sa mga papisa sa incubator, kailangan nating ilawan at kailangan yung enclosure nila ay maganda para hindi sila nalalamigan lalo na sa gabi. Ngayon kung mapapansin nyo yung mga sisiw natin, ang liliksi, ang lilikot. Indikasyon yan na healthy sila at indikasyon din yan na maganda yung ginagawa nating sistema. At ayan yung feeder natin, ayan may mga hipot na nalalaglag dyan, di maiwasan. Pero lagi namin nililinis yan. Tiyatanggal ko yan and then hinuhugasan. Ayan hindi rin siya nawawalan ng pagkain para anytime na magutom yung mga sisiw natin ay makakain sila. Pati yung waterer nila mga kaibigan, ayan lagi may laman yan. Yung vitamins natin na Betracin Gold. Tamang-tama to mga kaibigan, bago sila mag 1 month old, tatanggalin na natin yung inahin. At mainit na rin naman dahil magsa-summer na. Hindi na nila kailangan ng nanay kapag tumubo na yung mga balahibo nila. Dito nga pala sa mga pato natin, hindi ko na ipakita nung nakaraang vlog yung update kasi nga nagmamadali ako na maayos yung ating mga kulungan mga kaibigan. So marami ng itlog dito. Nasa 3 na yung umiitlog na inahin. Yung isa naglilimlim na. Ayan kung mapapansin nyo, 3 lang yung babae dyan kasi naglilimlim na yung isa. Ayan mga kaibigan, may itlog dito. Tapos pati dito. Ayan. Nilagyan ko ng yero, tsaka tabing yung naglilimlim. Gaya ng sabi ko nung nakaraan na mas gusto ng pato yung madilim kasi dyan sila talaga susuot. Ayan yung naglilimlim natin mga kaibigan. Medyo aggressive na siya. Binilang ko yung itlog niya nung pinakain ko kanina. Nasa 17 yung nililimliman niya. Sana marami-rami yung mapisa. So mag-aantay tayo ng 1 month mga kaibigan. Ilang araw pa lang siya naglilimlim dyan, mag 1 week pa lang ngayong darating na linggo. At isang indikasyon mga kaibigan na maglilimlim na yung pato natin kapag naglagas na sila ng mga puting balahibo. Yan nakapaikot sa kanya. Yan kasi yung nagsisilbi nilang insulation o pangpainit doon sa itlog para maganda yung init na makukuha ng itlog kapag naglimlim sila. So kapag nangingitlog yung mga pato nyo at wala pa kayong nakikita na mga puting balahibo, ibig sabihin yan, nangingitlog pa lang sila, iniipon pa lang nila yung itlog nila. Once na nakikita nyo na unti-unti nang napupuno ng kulay puti na balahibo, indikasyon na yon na malapit na sila maglimlim. So isa yon sa mga tips na natutunan ko rin at sinishare ko sa inyo. Ito na yung ating mga red bourbons mga kaibigan. Ayan na yung male natin. Ayan, pumuporma na siya. So, ilang araw na rin siya dito simula nung dumating siya. Halos mag 1 week na. Pero ilang araw ko pa lang siyang sinama dyan sa ating mga inahin para ma-mating niya. So, ngayong araw mga kaibigan, gagawa ako ng nesting area dyan. Gagawa lang ako ng kawayan para may pangitlugan sila. Kapag nangingitlog na pala yung mga inahin mga kaibigan, gaya nung pinakita ko sa inyo nung nakaraang vlog na nag-egg drop na itong mga inahin natin, wala pang lalaki nun. So, wala pa siyang similya. For example, nilagay ko ngayon yung barako, yung lalaki. Bibilang ako ng 3 days minimum. Doon pa lang magkakaroon ng similya. So within 3 days na yon na nandyan yung barako at umitlog yung inahin, wala pa ring similya yon mga kaibigan. So pwede pa nating ilaga yon para ma-sure na may similya na yung ipapalimlim natin sa kanila kapag naglimlim sila. Kailangan 3 days above na kasama nila yung ating barako. So ganun din yung natutunan ko sa manok mga kaibigan at nakita ko naman na effective yung ganong sistema. So yun yung isang mai-share ko sa inyo pagdating sa pagbibreed ng ating mga alaga. Mapamanok man yan, pato, lahat ng mga umiitlog, ganon yung pwede nating gawin. Ayan mga kaibigan, nakagawa na ako ng magiging nesting basket ng ating pabo. Bali hinati ko sa gitna, dalawa, tig-isa sila dyan. Medyo nilaparan ko yan, pero mababa lang yung pinaka gilid niya.
Importante lang naman dyan hindi malalaglag yung mga itlog. At malalaki yung pabo natin kaya kailangan maluwag yung kanilang iitlogan. So kumuha lang ako ng mga ritasong kahoy mga kaibigan, tapos kawayan. Tapos pinorma ko lang para may pakuan tayo ng kawayan. Ito ang kinaganda mga kaibigan pag may kawayan, dahil madali tayong gumawa ng mga pwede natin gamitin dito sa ating backyard. Medyo matagal lang yung proseso dahil kakayasin pa natin yung kawayan, puputulin at ipapako. Pero kahit ganun pa man, wala tayong masyadong gastos. Pako lang yung binibili natin dito. At isahang gastos lang yon mga kaibigan. Ilalagay ko na to doon sa loob ng kulungan nila. Tapos lalagyan natin ng tuyong dahon ng saging. Tapos observe natin kung pupuntahan agad ng mga pabo natin na babae. Na-set up ko na mga kaibigan yung ginawa kong nesting basket ng ating mga red bourbons na turkey. Ayan, sakto doon sa sukat na ginawa ko. So nilagyan ko na rin ng dahon na toyo. Yan kung mapapansin nyo. Tapos yung paligid ng ating kulungan, tinanggal ko na yung mga yero. Ayan kung makikita nyo. See-through na yung ating mga kulungan. Kasi magtatag-init na mga kaibigan. Kailangan mabawasan natin yung stress na nakukuha nila sa init para hindi tayo magka-aberya sa pag-aalaga natin. Para yung flow ng hangin dito sa kulungan ay umiikot at lumalabas. Para maganda yung circulation at hindi ma-stuck yung init dito sa loob ng kanilang breeding pen. So dito nga pala mga kaibigan, kung mapapansin nyo may dalawa ng itlog dyan. Gaya ng sabi ko kanina, nangitlog na yung mga inahin natin nang wala pa yung ating tandang o yung ating barako. So ito nga pala mga kaibigan, isang tips pa para sa mga nag-aalaga ng manok o ng kahit anong umiitlog ng mga alaga. Once na naggawa kayo ng nesting basket o nesting area nila, mas maganda na lagyan nyo ng totoong itlog o kaya yung bola, golf ball o yung mga nabibili na fake egg na plastic. Sa ganyang paraan mga kaibigan, maiengganyo yung ating mga inahin na dyan mangitlog. So mas ma-attract sila. So ganyan natin turuan yung ating mga inahin na umitlog sa mga nesting area at hindi kung saan-saan, hindi sa lupa. Meron kasi mga inahin na likas na curious mga kaibigan. Kahit wala kayong ilagay dyan, pupuntahan nila yan. Meron naman mga inahin na kailangan turuan na nangingitlog sa lupa. Kailangan natin silang sanayin sa mga nesting area. So isa yun sa maibibigay kong advice sa inyo mga kaibigan. So dito sa atin, dalawa yan. Tig-isa. Nilagyan ko ng marking na X. Ayan, kung mapapansin nyo may X. At ang ginamit kong pang marking dyan mga kaibigan, lapis. Dahil yung mga marker, mga toxic yon, kailangan ng toxic yung gagamitin natin para kung may similya man yan, mabuhay yung similya, yung sisiw. Kapag nasundan na to ng mga inahin natin, kaya minarkingan ko yan ng X, tatanggalin ko yan mga kaibigan. Kasi nga walang similya yan, dahil initlog nila yan nang wala pa yung rooster o yung tandang. So yan mga kaibigan, sana nabigyan ko kayo ng isang tip para may dagdag kaalaman sa inyo. Ito na nga mga kaibigan, makalipas ang ilang sandali na paghihintay. Ayan, umitlog na naman sa lupa yung ating inahin at hindi nga siya pumunta doon. So yun yung isa sa mga problema natin mga kaibigan pag bagong lagay yung mga nesting area nila o nesting basket. Kasi maninibago talaga sila, kaya hihintayin natin na matuto sila mga kaibigan. So tong itlog dito, ilalagay ko muna doon hanggang sa maipon. Ang kinaganda lang dito mga kaibigan, ito yung apunan nila o yung tinutulugan nila sa gabi. So mas mababa yung nesting basket, kaya masasanay sila na nakikita yan. Isa pa palang tip mga kaibigan, huwag nyong ilalagay na mas mataas yung nesting basket nyo kaysa doon sa apunan nila. Ganon din sa mga manok mga kaibigan. Dahil ma-instinct yung mga alaga natin, mas gusto nilang puntahan yung mas mataas na lugar. Lagi nyong tatandaan yan. Lagi nilang hahanapin yung pinakamataas. Kaya kung mas mataas yung nesting basket, mas pipiliin nila yon na puntahan tuwing gabi. Kapag doon sila natutulog, mapupuno ng dumi o ipot yung nesting basket at hindi magandang senyales yun mga kaibigan. Kasi possible na pamahayan ng kuto o kaya naman madumihan yung mga itlog, mapuno ng ipot o dumi nila. So yun yung isa sa mga napag-aralan ko din at natutunan ko at shinare din ng mga kaibigan natin na nag-aalaga. So isa yung paalala mga kaibigan na dapat laging mas mataas yung apunan nila kaysa sa mga nesting basket.
Papasok ako dyan sa loob mga kaibigan at ilalagay natin doon sa nesting basket nila. Ayan, palaki na ng palaki yung itlog na nililay ng mga inahin natin. Sana ito mga kaibigan, may similya na. So pwede na natin tong ipunin doon para matutunan nilang puntahan. Ayan mga kaibigan, no? Good size na yung mga itlog ng ating mga pabo. Ibig sabihin din yan, nagmamature na talaga yung mga inahin natin. Kagaya itong isa din, malaki na rin yan. So update ko na lang kayo sa mga susunod na vlogs pa mga kaibigan kapag nadagdagan o natuto na silang umitlog dito. Hanggang dito na lang muli ang ating video for today mga kaibigan. Sana may napulot kayong kaunting kaalaman at idea sa pag-aalaga ng manok, pabo at pato. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa mga silent viewers and subscribers natin na nandyan. Maraming salamat po. Wala ang aking channel kung hindi dahil sa inyo mga kaibigan. At patuloy pa rin akong gagawa ng mga quality content na makakatulong sa mga katulad kong beginners sa pag-aalaga ng mga hayop. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ingat kayong lahat and God bless us all.